Maalaala mo kaya ang buhay ay isang paglalakbay at lahat tayo ay may kanya-kanyang destinasyon. Kung minsan, nagsisimula ang ating karanasan sa pagiging mahirap at natatapos sa pagiging mayaman. Pero kung tutuusin, nagdadaan lang naman tayo dito sa buhay sa mundo. Pero kayamanan man o kahirapan ang ipinalalasap sa atin, ang mahalaga ay matutunan natin ang mga aral sa bawat yugto ng ating paglalakbay. Magandang gabi po. Ito po si Charo Santos at ngayong gabi ay handog namin sa inyo ang isang mahalagang yugto sa buhay ni Badette. Dear Charo, ipinanganak ako sa Negros sa isang malawak na asyenda ng tubo. For 35 years, umiikot lang ang mundo ko sa marangyang lipunan sa Negros. Hindi ko nga mabilang kung ilang beses na akong nakapunta ng Hong Kong. Noong araw, konting kibot, Hong Kong. Kapag bored kaming mag-ina, lipad ng Hong Kong. Kapag mataas ang grades ng mga bata, bakasyon sa Hong Kong. Marami akong masasayang memories dito. Pero, noon lang ako pumunta sa Hong Kong nang nag-iisa. Ang biyahe na iyon ang pinaka-unforgettable experience ko. Yes? Good morning, ma'am. I'm Badette. Oh, so you're the new maid. Come in. Fighty lah. Có lẽ. This is the living room. I want you to clean every day. And you have to use the vacuum cleaning on the floor. And you have to use the cloth. Wipe everything. And put the little wax. I don't want many dust. How to man kama? I have many allergies. Come in. This is my kitchen. That's the place you do the laundry. Every Tuesday and Saturday. Every Monday, you go to market. Can you cook? Yes, ma'am. That's my expertise. Good. Prepare weekly menu. Show me before you go to market. Put little salt. I hate greasy food. Yes, ma'am. That's the diet of my husband. Okay, I'll show you your room.
Why are you crying? I just miss my children, Ma'am. Hiya. Crying is not allowed in my house. That's rule. Bad for business. Remember that. No crying, no tears. Koleya, come to the kitchen. You can spend time crying in this room. I will teach you how to make tea. Yes, Ma'am. Wala akong alam sa buhay noon, Charo. Anak ako ng asendero, isang convent-bred girl na nakapangasawa ng manager ng isang asyenda at azukarera. Nauubos ang oras ko sa maghapon noon sa pagsusupervise sa 5 katulong, 2 driver at 3 hardinero. Busy rin ako sa pag-aasikaso sa aking asawa at 2 anak. Kapag weekend ay nagkikita-kita kami ng mga former classmates ko na pareho ko ring woman of leisure. Kaya talagang hindi ako handa sa nangyaring tuloy-tuloy na pagbagsak ng sugar industry. Bumagsak din kami, pero lalo pa nang mamatay si Rafael. Tuluyan ang nalusaw ang aming ari-arian, pinambayad sa malalaking utang sa bangko. Ma'am. Ma'am, I'm sorry, ma'am. I'm just trying to relax. I finished. Aya! Why did you put my plant there? It should be here. Ma'am, Oh, my Buddha. Where is my Buddha? ma'am, the plant, because it needs sun, and the Buddha, I washed them. It's in the kitchen. I'm drying it. Do not rearrange anything in my house. You will upset my feng shui. Plants will always be here. And my Buddha, do not take off. Bring me good luck. Yes, ma'am. I'm sorry, ma'am. I didn't know. You must learn feng shui. Maybe your life has many problems because you have bad feng shui in your house. Ma'am? You don't believe me? Why did you become domestic helper in Hong Kong if you don't have many problems? I have many problems, ma'am, but it is not because of bad feng shui. That's what you think. You must learn feng shui. All my domestic helper learn feng shui. Here is your pay. I'm not satisfied in your work, but I'm happy you cook well. I give you full payment plus the air ticket according to your contract. Thank Put you, ma'am. back the plants here and my Buddha and give me something, okay? Yes, ma'am. Thank you, ma'am.
magka-college na kasi yung panganay ko. Si Buyet, gusto magsiman. Di ko man gusto na permi na lang siyang trabahante sa asukarera. Today, kasi mahina na talaga. Wala na. Ay, ma'am, si Bising po. Nag-aaton man. Opo. Nakailog, ma'am. Naku, huwag niyo na akong tawaging man. Lalo akong tumatanda eh. Ay, ma'am, kamusta ang mga bata? Ang alaga ko. Ah, si Rafi. Naku, binata na, manobya na. Ay, naku! Alam mo ya, hindi ka nakakalimutan. Ay, naku. Minsan, tinanong sa akin kung kamusta na kaya si Yaya. Ay, na-miss ko na nga. Ay, naku, ma'am. Ay, ang dami niyong dala. Ay, tulungan na namin kayo. Di na. Magsakay na ako dyan sa kanto. Diin man kayo nagstay dito sa Hong Kong, ma'am. Ha? Sa Holiday Inn. Ikaw, kamo? Ay, kaulantong ako, ma'am. Ay, si Bising sa may mid-level. Eh, nagsisimba kami ba yun pag Wednesday ba sa St. John? Maraming Pinoy nagsisimba dyan, ma'am. Mga DH? Madami man po professional, mga Pilipino. Madaming professional dito. Imagine, no? Sa tinagal-tagal ng panahon, dito pa tayo sa Hong Kong nakita. Ako dito pa sa gitna, ang lawak na park. Sige, ma'am. O, kamusta na lang sa mga bata po? Sige, laksayin niyo dito Ingat sa po. Hong Kong. ha? Ingat Sige. po. Hindi ko maipaliwanag ang naramdaman ko noon, Sharon. Nahihiya ako sa sarili dahil tinatawag pa rin ako ng ma'am ng dati kong katulong, kahit pareho na kami ng estado sa buhay. Pero nakakagaan rin naman ang loob dahil nakakita ako ng kababayan. Hoyama, okay? Oh, where is your hairnet? My hairnet, ma'am. Sorry, ma'am. I forgot to wear it. I'm sorry, ma'am. Excuse me, ma'am. Hello? Mommy, musta na kayo dyan? Rafi! Ma'am, my son from the Philippines, call Manila. Hello? Anak, nagsweldo na ako. Mabibili ko na yung laptop mo, yung high-tech. Ipapadala ko na lang through Regent Forex, ha? Buti na tumawag ko, bibili rin sana si ate. Kaya nga, siguro kailangan magkita kami. Nasaan ba siya? Eh, akala ko ba ayaw mong malaman niya na nandiyan ka? Alam mo naman tutuloy sa pagpunta mo dyan eh. Siguro mabuti na rin na magkita kami. Matutuwa na rin naman siguro yun. Nandun siya sa hotel, itatawag ko na lang uli yung pangalan. Pero alam ko, madalas international flight siya eh. Hong Kong lang ang base niya. Oo, sige. Anak, nasusunog na yung niluluto ko eh. You call back, ha? You call back na lang. You take care, anak, ha? I miss you. Anak, yung allowance mo, napadala ko na rin, ha? Tignan mo na rin sa account mo. Nakuha ko naman. Thank you, ma. Love you. I love you, anak. O sige, ha? You take care of yourself. O sige. Okay. O sige, bye-bye. Dina? Dina? Yes, ma'am? I'm sorry. Do you know any Dina? Dina Fernandez? No, ma'am. Pilipina po kayo? Oo. Ikaw din, no? Opo. Pasensya na, ha? Sige po. Yeah, I'm so tired. I just want to sleep the whole day until tomorrow. Yeah. All right. Oh, I'm sorry. I can't join you guys tonight. Well, you guys have fun. Okay. Bye. Dina? Mommy. Naku, alam mo ba? Dapat pauwi na ako. Eh, hinabol ko na yata lahat ng mga flight stewardess dito. Akala ko kasi ikaw. How are you? What did you do to your hair?
Mommy, paano naman nandito ako? Kay Rafi. Deb, you wanna go to the cafe? Kay Rafi. Kailan pa kayo nandito? Bakit walang sinasabi sa akin si Rafi? Natanggap ako sa trabaho. What? Don't tell me tinotoo mo yung plano mo. Sabi ko kay Rafi, huwag mo na sanang ipaalam sa'yo. Bakit? Eh, nagpapadala naman ako ng pera kay Rafi. May pera ka pa naman galing sa insurance si Daddy. Wala na. Matagal na. Nalugi kasi yung buy and sell eh. You know, I'm never good at business. At saka, alam mo naman ang pera, parang hangin. Pero Mami, hindi na naman kailangan mag-DH dito sa Hong Kong eh. Eh bakit naman ganun? Lagi naman kami nag-uusap ni Rafi. Ni wala man lang siya binabanggit sa akin. Ano ba yan? Huwag kang magalit sa kapatid mo. Nakakainis eh. Hindi mo kasi alam ang pakiramdam. Hindi mo alam ang pakiramdam pag nakakatanggap ka na ng electric bills, ng disconnection notice. Eh, alam mo naman, anak, nung buhay pa ang papa mo, siya ang nagbabayad ng kuryente. Wala naman akong alam doon. At saka, what if I wanna buy something for myself? And I wanna do something with my life, anything in my life. Diba? Oh, mag-isa lang naman ako sa bahay. Ang Kuya Rafi mo naman, laging busy. O, mabuti na yung may ginagawa ako dahil hindi naman pwedeng wala akong ginagawa. Pero Mami, hindi niyo nga kailangan mag-domestic helper dito sa Hong Kong. Bakit? Ayaw mo ba na andi dito ako? You want to have tea or coffee? Wala akong gana. 18 hours ako nag-aasikaso ng mga pasahero eh. Okay. I understand. Mommy, just give me your address and your phone number, okay? I'll just get in touch with you. Sige na. Take care. Badette? Yeah. Badette, is that you? Oh my gosh, it's been a long time. Who are you, girl? Hindi ka naman umattend ng homecoming ng batch natin. It was really fun. May dance number pa nga tayo, di ba? Oh, yes. And you know, the social matrons dance to the tune of My Sharona at Kinorigef pa rin ni Tita Lucille in jazz. No? Yeah. And know what? Naaalala ka nga ni Tita Lucille. Naaalala ka niya as a prima ballerina noon sa Nutcracker. Sweet, right? Alam mo, a lot of our batchmates went home from the States. And you know, Nina, she came all the way from Europe just to attend the homecoming. It was really a success, but then, na-cover pa tayo sa isang society magazine. Of Imagine course, that. diba? Really? That's nice to hear. Oh, we miss you. Do you really live here in Hong Kong? Kasi yun ang balita. No. Sayang I wasn't able to attend the homecoming. I'm really very busy eh. Kasi naman, girl, you should relax a bit. You look so stressed Oo, out. buti naman ang beauty Oh, na. asa na yung schoolgirl complexion mo na kinaiingitan namin lahat noon? Naku, Day, don't move. May nakikita na akong white hair. May magaling akong kakilalang hairdresser. You need his calling card? Oo nga. Come on, why don't we just go out and have some coffee? Come on. Yeah. No, I don't think it fits me very Oh, well. Badette! Maganda sa'yo. Alam mo, they have 40% discount. Get it na, di ba? I really Myra? don't have any time kasi I'm really in a rush. Next time, yes, I will come back, Right, okay? that's a good deal. Thank you very much. Girls, I'm really sorry, but I really have to go. No, but at least... Can you just give us your calling card? Yes. I don't have any calling card eh. Okay, girls, I'll see you. It was nice to see you. Bye, Myra. Bye, Julie. Day, she must really be a DH. You bet. And look at naman her clothes. She looks so gosh. kawawa, di ba? She's so pathetic.
Isaiah! I told you, crying is not allowed in my house. You must be crying every day. That's why my business in the store is very bad. No, Ma'am, no, I'm not crying every day, Ma'am. Liar! Do not try to outsmart me. Hindi ako sinungaling. May karapatan ako umiyak kung gusto ko umiyak. What? I said, there is no law that forbids me to cry if I want to cry. And will you please knock before entering my room? I did all my chores already. And this is supposed to be my rest period. Stubborn Filipina! Letting kalit kamkaking! Multong kokong kamtaising! You, my domestic helper! You follow my order! Or else, you get out of my house! I will! I will get out of your house! I will get out of your house now! 快啲啦！即刻走！你係真係冇用㗎！你冇玩你㗎啦！我唔中意你，你做嘢唔識，你快啲走啊！即刻走啊！你唔好用嘅別嚟笨人，你唔識做嘢啊！快啲啊！Mama, salamat. Nandito ka. Ma'am. Naku, Day, salamat. Kayo, ma'am. Naku, Day. Alam mo ba, na ang last resort ko na yung Philippine Consulate kung wala ka. Kaso, ayoko pang bumalik ng Pilipinas kasi wala pa akong ipon. Ma'am. Ma'am, huwag na kayo umiyak, ma'am. Nako, huwag mo na nga akong tinatawag na ma'am. Ay, alam mo ba, meron akong sasabihin sa'yo kaso nahihiya kasi ako noon. DH na rin ako ngayon. Alam mo na? opo, ma'am. Paano? Chismis po, galing sa Bacolod. Pero nung nagkita tayo sa park, alam ko tuod, ma'am. Nga totoo ang chismis? Paano mo nalaman? Eh, ma'am, matagal man tayo magkasama sa bahay. Ilang katuig? 8 katuig pala. Talaga? Pero, iba ka noon sa ngayon. Bakit, Day? Mukha na ba ako talagang DH? Day, hindi naman sa mababa ang tingin ko sa mga DH, ha? Kasi DH na rin naman ako ngayon. Kaso talaga bang mukha na akong DH? Hindi naman, ma'am. Pero, malaki po ang pinagbago niyo, ma'am. Mas gusto ko kayo ngayon, ma'am. Very approachable kayo.
Sa bagay, ano? Kasi nung araw, ang sungit-sungit ko, donya, no? Naku, Day. Alam mo ba, inaway ko yung amo ko. Nag-away kami, nilayasan ko. Pero pag iniisip ko, pag naaalala ko ba yun nung araw, wala naman din yung ugali ni Mrs. Cheng sa ugali ko. Wala sa kalingkingan. Eh kasi di ba noon, ang sungit-sungit ko. Medyo lang, ma'am. Pero may dahilan naman, ma'am. Kasi perfectionist kayo, lalo na sa kitchen ba? Totoo yan, Day. Ma'am, tulungan ko na kayo. Day, mabigat ito Hindi, ma'am. Buti pa, sa amin na lang kayo tumigil. Kasi, mabait naman ang amo ko. At saka sanay naman siya na may kasama lagi akong pinay. Sige, salamat, Day, ha. Pagod na kasi ako talaga, eh. Kaya mo ba yan? Oo, ma'am. No problem. Yung mura lang, ha. Pero nakakabusog ang order mo. Baka maubos ang sweldo mo. Ma'am, anong gusto niyo, ma'am? Upili kayo. Sige na, ikaw na lang mag-order. At kari-kari na lang, manang, ha? At saka 2 kanin. Ma'am, drinks. Hindi na, tubig na lang, Day. Tubig na lang po, manang. Thank you, manang. Alam mo, Day, nung araw, nung marami kaming pera, ang dami-daming taong lumalapit sa amin. Pero nung bumaksak kami, nawala silang lahat. Ganun talaga, ma'am. Kaya nga umabot ako sa pagbebenta ng kung ano-ano. Merong beauty products, health products, damit. Pero nalugi. Kaya wala din. Yung mga alahas naman na namana ko, naibenta ko na, tsaka na isanla ko na. Yung life insurance ni Rafael, naubos na rin. Yung mga bata rin kasi, alam mo naman, maluluho. Oo nga, ma'am. Lalo na yung babae mo. Ay, si Dina, andi dito pala. Ay, talaga, ma'am? Flight stewardess. Ay, di masaya! Naku, ang sipag-sipag nun ngayon. Naku, hindi mo akalain. Kasi nung araw, di ba? Naku, maaabot niya na lang isang bagay, ipaaabot pa. Oo nga, ma'am. Pero, Day, galit sa akin yun. Kasi nga, nag-DH ako. Ano naman ang gagawin ko? AB ang natapos ko. Wala naman ako na-practice na profesyon. Magaling lang ako mag-manage ng household. Kaya DH. Minalas pa. Ganyan din ako, ma'am. Pinalayas din ako ng amo ko. Yung una kong amo. At gusto sa akin yung lalaki ba? Nagalit yung babae, pinalayas ako, walang sweldo. Wala man akong kilala rito. Walang tumulong ba? Oh, ba't hindi ka nagreklamo sa Department of Labor? Dili na, ma'am. Ay, lalo na yung pangalawa kong amo. Abay, sinusukat, ma'am, yung pagkain ko, yung taga-yunlong. Ay, pero itong pangatlo, ma'am, swerte na ako. Para na akong kamag-anak ba? Sana ako din, ano? Sana makakuha din ako ng mabait na amo. Ay, ma'am, si Bising, ma'am, may kilala daw siya. May gusto nang magkatulong ba sa kanya? DH gusto niya. Pero Pinay, architect, ma'am, gusto niya yung... Talaga? Badette, come with me. This is my comfort zone. So I want it to be as clean and comfortable as can be. But you can work according to your own pace. I'm not really very finicky about schedules of cleaning, washing. Just keep it simple. Let's keep our life simple. Yes, sir. One thing I'm very particular though is food. I hired you because Bising told me you're a very good cook. I hope I will be able to live up to your standards, sir. Do you have any preference in food, sir? I'm quite open to anything, as long as it's healthy and tasty. Yes, sir. By the way, here's the money for food and grocery. Yes, sir. Yes? Good morning. Is this residence of Miss Chen? Yes, I am Mrs. Chen. Hi, I'm the daughter of Badette.
Badette? Oh, the stubborn Filipina? She does not work here anymore. What? Excuse me. Ma'am? I would like to know where she lives. Maybe deported already. I don't know. I don't know. Hi, Ma'am Badit. Hello. Wow! Ang ganda naman dito. Tsaka alam mo, ang bait ni Sir Richard. Teka nga, ba't ka napadalaw? Ma'am Badit, hihingi sana akong tulong. Ano? Kasi po yung amo ko ay nagbakasyon, madidili yung sweldo ko. Magsisikong semester na pala na wala sa loob ko. Wala pa akong pang-tuition dun sa nagsisiman ko si Buyet. Uutang sana ako. Kung nabigyan na po kayo ng sweldo, ma'am. Nasweldohan na nga ako. Kaya lang, pinadala ko rin kay Rafi, pang tuition doon. Wala pa naman si Sir Richard na sa Malaysia. Pero, kung gusto mo, meron akong pamalengke dito. Yan na muna ang ipahiram ko sa'yo. Tama na ang $500? Pwede kaya, ma'am? Uutong na lang ako sa iba ng friends. O sige, sandali lang, ha? Thank you, ma'am. Day. Ay, thank you, ma'am. Thank you very much, ma'am. Sige. Mauna na ako. O sige, alis ka na. Sige po. Sige. Salamat, ma'am. Magkita na lang tayo, ha? Sige po. Sige, ingat ka. Hello? Mami, Dina? alalang-alala na kami ni Rafi. Hindi rin niya alam kung nasan ka. Ayan, Ma. Pili ka lang ng pili. Credit card naman to eh. I feel so privileged naman. Baka naman malubog ka sa utang nito. Hi, Mami. Hindi ako kagaya niyo. Tsaka halos hindi ko nga ginagamit yung card na yan eh. Teka muna. Paano mo ba ako nahanap? Ibig mo sabihin, sa 180,000 ng domestic helpers, pinagtanong-tanong mo ako? Of course! Paano ba naman kasi? Sabi nung Mrs. Chen, na-deport ka na raw. Buti na lang, meron akong Chinese friend, tapos tinulungan niya ako, may contact kasi sa immigration. Diba? Kala ko ba ayaw mo ako makita? Pwede ba naman yun? Mami kita eh. Talagang hanapin kita. And I knew, hindi ka talaga tatagal dito. Bakit naman ako magtitiis dun sa employer ko? Sungit-sungit nun. Yung employer ko ngayon, yun, ang bait-bait. Kaso medyo demanding lang nga sa pagkain. Wow! Ang ganda! Maganda, no? Bagay sa'yo, Mami. Kaso ang mahal. Okay lang yan, okay lang yan. Ay, naku. Okay lang yan. Sigurado ka ba? Oo, syempre naman. Tamo, bagay na bagay sa'yo, di ba? Bagay Miss, nga. we'll take it. Thank you. Okay. Kasi ma, kung sa'yo, bumalik ka na lang ng Philippines. Pinisama ko na si Rafi. Tsaka feeling ko ba, hindi ka naman talaga tatagal dito bilang PH. Ikaw pa, sa next ka magiging host. You know what, sooner or later, mag-aaway din kayo na employer mo. Hindi naman. I'm still enjoying myself. At saka, kumikita ako ng sarili kong pera. O, hindi ka tulad noon. Lagi ako humihingi sa daddy mo, kay mama. Tsaka ngayon dito, anak, marami ako natutunan tungkol sa buhay. Tungkol sa sarili ko. You're just romanticizing. Sabi mo nga sa akin, ma'am, proud ka ba maging domestic helper? Hindi naman ako naging teenage kung buhay ko eh. At least ngayon, okay ako. May dignity of work ako. May
na tayo. Tapos si Rafi, pwede magbukasyon. Hello, Mama. Naalala mo nung nagpunta ka ng hotel? Tapos nakapagkilala ka sa mga kasamahan ko? Ayun, natatanong sila sa akin. Bakit naman daw, may pera naman ako, pinayagan kong nanay ko mag-PH. Anong sinabi mo? Sinabi ko na hindi kung nag-PH ka, na you're just making up the story. Kasi KSP ka. Ano, KSP? Walang sa pansin. Sinabi mo yun? Oo. Eh, totoo naman, di ba? Ay, naku, Ma. Kaya mo lang naman ginagawa nga to, di ba? Eh, parang hindi ka Hindi ako KSP. Kaya nga ako nagtatrabaho para hindi niyo ako mapakilamanan. Malalaki na kayo. Pwede ko na gusto gawin ang gusto kong gawin. Sige nga, Ma. Sabi mo sa akin, gusto mo ba talaga maging domestic helper? The train for Central is arriving. Please let passengers exit first. Ba't sinasabi sa kahit na kanina pa? Naalala ko na yung first time ko nawawala ako. Next station, Mongkok. Please change to platform 3 for the Pontoon line towards Chilking Lane. Kaya, ngayon, sinisig ko kayo dad. Time na yun, pero naisip ko siya ngayon, parang wala lang. Tatawa na lang ako kasi. 高铁乘客请注意，前往丽园台往回。Please mind the platform screen doors. Alam mo ba, ito ako sa'yo. 請小心列車與月台間之間隙。Please mind the gap between the train and the Ayoko pa platform. bumalik ng Manila. Not now. Ano naman ang gagawin niya dito? Ako iba nung change ako ng bahay. 請小心月台風 Kaya 位。 nga ako nag-flight Please mind the gap. Kasi di ba sabi ko noon, gusto ko 請 mag-medicine. 勿靠近車門。Eh sinabi ko sa akin na from the flight doors. attendant na lang ako para kahit paano, mag-travel pa rin tayo. Sorry ha. Nakikita ko sa trabaho. Noon yun pa. Pero ngayon, hindi na. I love my work. I really do. You know, I get to travel, I get to meet a lot of people. Ito yung din ako. O kaya ko ngayon sa pag-engage ko sa anak ko. Ano na? 下一站太子。Next station is Edward. Bakit? Kinahiya mo ba ako? Kinahiya mo ba ako ng engage ko? Ano naman ang gusto mo maging? Ako, matulad mo sa Tita Josie mo? Yun, nagkabit sa isang matandang mayaman. Tapos yung isa mo naman, nakita. O, nabiyuda din, nakipag-email. Tapos, stuck siya dun sa isang diabetic na dating US Army ba? 75 years old. O, meron nga silang pera, mayayaman nga sila. Tanggap nga sila sa lipunan. O, pero hindi naman sila masaya. Mami, malay mo ba naman? Eh, kung talagang nagmamahalan sila, huwag mo silang gustahan. O, di ganun din. Huwag din sana nila. 請勿靠近車門。Please stand back. Fine. Hindi na kita pakikialaman kahit kailan. Dito na ako. Tawag na lang ako sa'yo. Muntik na akong mamatay noong ipinanganak ko si Dina. Premature, 8 buwan lang si Dina. Kaya sabi nila, talaga raw may pagkasutil. Nang lumaki si Dina at Charo, naging love-hate ang relasyon naming mag-ina. We always end up arguing. Isa pa, spoiled si Dina sa daddy niya. Si Dina ang talagang tinamaan ng mamatay ang daddy niya at na-realize niyang hindi na kami mayaman. Badette? Badette, Sir, where's all the food?
I told you to prepare at least 4 dishes that I can heat in the oven anytime. Excuse me, sir. I don't want sandwich. I want dinner. Yes, sir. Sorry, sir. Sorry, sir. I thought you were coming in 2 days, sir. Whether or not I'm here, I always want food ready. Always. Didn't I make myself clear when I hired you? Yes, sir. What did you do with the money? Sir, the money is with me. I just scheduled the marketing tomorrow because I wanted to have fresh fruits and vegetables for you when you arrive. Sir, I really didn't know that you were coming in tonight. But I'm sorry, sir. Give me 15 minutes. I'll cook up something good for you, sir. Inday! Ay, ma'am! Ma'am Badit! Naku, kanina ko pa kayo niintay. Babayaran ko na yung utang ko sa inyo, $500. Ah, thank you, ma'am. Sige. Oh, ma'am, ba't malungkot kayo? Eh, paano? Si Richard, dumating nang wala sa schedule. Wala akong pagkain na naihanda. Nagalit, sinermonan ako. Naku, ma'am, sorry. Napahama ko kayo. Paano na yun? Di bale. Charge to experience. Bahala na. Paano kung i-terminate ka, ma'am? Ewan ko, bahala na. Mas masaya naman ako na nakatulong ako sa'yo na pinautang kita. At least napadala mo si Boyet ng tuition fee. Hey, thank you, matutupad ma'am. niya ng pangarap niya. Thank you, ma'am. Ang dami niyong pinamili. Hindi, para ito Hello! na. Happy na kami! Dala na namin ang ticket para sa Mr. Kambini na Hong Kong. Pakilala ko sa inyo sa kanila ho. Oy, mga donya, pakilala ko sa inyo ang tunay na donya. Si Ma'am Badit. Hi, Badet. Ikaw pala si Ma'am Badet. Sama ka sa amin bukas. Manonood kami ng sine. Ay, teacher ka pala ako sa atin. Ako nga pala si Rachel, dating teacher sa atin, pero dito, DH. Ako naman si Mary Ann, dating secretary ng isang kumpanya na nagsara sa Makati. Kaya heto, napadpa din dito para kumita. At maghanap ng asawa. Correct! Usapan na kami ni Mary Ann. Ako muna ang mag-aasawa at siya ang bridesmaid. Kasama kayo, Ma'am Badet. Ako nga pala si Gigi, byuda. Totoong byuda ha, di tulad ng iba dyan, byudang buhay. Introduce yourself! Oh, Badet, anyway. Ako nga pala si Didit. Alam mo, halata bang namumugto ang mata ko? Kasi lagi akong lumuluha alam mo naman nahuli ko na naman si Mister, may ibang babae. Uusapan na natin, wala nang martir. Martir ba ako? Para si Jose Rizal, sa bagay. OFW nga, bagong bayani. Barilin ka rin sa luneta. Oo nga. Diba? Wala nang martir ngayon. Diba? Ikaw, 6. Gusto talaga nila yan. Sir, here's your coffee. Badet, here's your pay. Thank you, sir. Sir, I would like to apologize for the other night. I have a confession to make. I was not able to go to the market because I lent the money to a friend who had to send money to her son. I could not refuse her, sir, because she was the one who literally saved me from starving here in Hong Kong when I had problems with my employer. Next time, tell me the truth. I knew you were hiding something then. I'm not really good in hiding things, sir. Hi, Badet.
I understand how you Filipinas help each other. I grew up with a Filipina nurse. My parents were very busy with their hotel business, so they got me this Filipina who treated me like her own son. Really, sir? What was her name? I call her Yaya Rosa. And she still writes to me regularly. She went back to Ilocos, though. She must be a wonderful woman, sir. Oh, yes. Very funny and caring. I love her like my own mom. Basta, ang magbenta ng pinakamaraming ticket dito sa Hong Kong, yung mag-miss lang ang bili natin. Ay, teka! Eh, paano kung di naman gwapa yung manalo? Ay, ganun talaga yun eh. Kasi fundraising natin to. Ang pera makakuha dito, gawin natin hindi na tayo utang sa bangko. Ganun ang gamitin natin, di ba? Ay, boy! Pakinggan niyo naman itong horror. Ay, makinig daw kayo. Makinig daw kayo. The day is near when your trouble will be over. Makababalik ng sinistor sa buhay ko ulit. Di ba? Ikaw ako naman. Sabi dito sa horoscope ko, you will find the special someone if you transfer residence. Lilipat pa naman kami ng bahay. Siguro, kapitbahay namin na magiging boyfriend ko. Ay, nako! Huwag kayong maniniwala dyan. Libangan lang yan. Ganon? Sayang. Kala ko pa naman totoo na to. Pwede naman ang pagkain. Ito, meron ako dito na. At hindi ko pa kumain. May lunchbox. Ayun. Oh, hi, Badet. Hi, Julie. Hi, Myra. Alam mo, parang you look a little bit younger. Parang something is different. Nagpapaderma ka? Hindi naman. Nagtatrabaho lang ako ng masaya, nagpapahinga. Ngayon, masaya ako sa sarili ko. Actually, kanina sabi ko nga kay Julie, feeling ko parang makikita kita rito. Oo naman. Paano kasi talagang dito naman, di ba nakikita-kita ang lahat ng Pilipinas? Oo, kagaya nyo. That's correct. Kagaya nyo, di ba? Oo. Nagpupunta rin kami dito pero hindi kami DH. Hindi sila DH. Oh, I'll introduce you to them para makilala nyo sila. Mga palangga, ito yung mga kaibigan ko sa Bacolod. Hoy, mga donya yan doon, ha? Ito si Julie at ito naman si Myra. Julie, Myra, hello. Sila naman ang mga kaibigan kong DH kasi DH na rin ako ngayon. Diba? Bakit? Totoo naman tayo lang naman na nagpapanik ng magandang economy sa Pilipinas, diba? That's why Filipino workers abroad are really important. Yung iba dyan kasi, lumalabas ng bansa, tapos nag-aaksaya ng dollars, diba? What do you think, Julie, Myra? I think we have to go. Yeah, nice meeting you all. May lunchbox na lang. Eat pa tayo tayo. Mukhang sosi. Talaga? Hindi pa rin kayo nagbabago. Maldita pa rin kayo. Hi. Hello. Kayo po ang mommy ni Dina, right? Ako nga, napadaan lang ako dyan sa reception kasi nagbibenta ako nito. Ano po ba mga binibenta nyo? Ito ticket. Accredited yan ng consul at saka para yan sa mga emergency loans ng mga kababayan nating DH. Sige, mag-iwan na lang po kayo ng ilang booklet para sa amin. Sige, andyan si Dina. Huwag niyo sasabihin na bumili kayo sa akin, ha? O sige, dadaanan ko na lang ulit yung bayad, ha? Sige, salamat. Hello? Raf. Oh, ate. DM na. Bakit?
Wala lang. Pagod na ako pero hindi ako makatulog. O, kamusta ka na? Kala ko nga nasa gimikan ka na naman eh. Exams, katutulog ko lang. Oo, sige na, tulog ka na ulit. Sorry ah. Teka, ate. Nakusap mo na ba si Mommy? Hindi. Nakusap ko siya siguro mga 2 days ago. Mukha naman masaya siya. Talaga? Nag-aalala nga siya sa'yo eh. Pero sabi ko, okay ka naman. Mukhang busy nga siya sa pagbebenta ng Miss Lakambini tickets eh. Ano? Ano yun? Anong Miss Lakambini na yan? Binitahan ka ba niya? Hindi. Sige ate. Nantok na talaga ako eh. Sige na. Matulog ka na ulit. Sige, bye-bye. Sige, bye. Ay, Mom! Congratulations! Thank you, ha? Padala ko na sa probinsya. Kayo, Auntie! Francis! Padala ka mo naman kami! Naku, Bedet, salamat ha. Tara na po. Oo nga. Ma'am! Pahiram lang. Oo, sige. Try ko lang ba? Ay, sus! Bagay naman! Sige po. Congrats. Congrats. Naku, ito talaga, aminin mo. Ikaw ang bumili ng mga tickets, no? Siyempre, Ma, gusto kitang maging Miss Lakambini at binentahan ko lahat ng flight attendants. May kota nga sila sa akin. So, ang ibig sabihin ba niyan? Tanggap mo ng mami mo na rin ng mga DH? Mami, tanggap naman kita. Maging DH ka, maging Reyna ka, o Donya ka. Sa ngayon, Charo, ay nakabalik na ako ng Pilipinas. Nag-aalaga ng aking apo. Nakapagtayo ako ng small catering business mula sa kinita ko sa Hong Kong. Nakabili rin kami ng maliit na bahay sa Laguna. Supervisor na sa airlines si Dina. Salamat sa pagiging flight attendant ni Dina, nakaikot uli ako around the world. Kahit hindi kami mayaman, ang dami kong napasyalang mga sulok all over the world. Maraming salamat sa inyo sa pagbibigay daan sa kwento ng buhay ko. Sincerely yours, Bernadette. Talagang lahat tayo ay dumadaan sa matitinding pagsubok dahil ang buhay ay walang katapusang pagbabago. Lahat tayo ay nakakaranas ng malalaking problema, parang ang hirap umusad. Pero ang iniisip ko, do not worry about tomorrow. Let tomorrow worry for itself. Malulutas din ang ating mga problema. At kung tutuusin, madalas, mas marami tayong natututunan sa ating pagiging mahirap kaysa sa ating pagiging mayaman. Maraming salamat po sa inyong panonood.